Ang Quezon City ay ang pinakamalaki at isa sa mga pinakamaunlad na syudad sa Metro Manila. Ngayong umaga, para pag-usapan ng mga future programs at projects ng Quezon City, makakasama natin si Mr. Aldrin Cuna, ang Chief of Staff ng Office of the Mayor ng Quezon City. Good morning, Mr. Aldrin. Good morning, Joe. Good morning and welcome to Good Morning, Boss. Thank you. Okay, so sir, simulan natin, narinig namin na magkakaroon daw ng bagong sistema pagdating sa pagbabayad ng tax ng Quezon City. Yeah, oo. Alam ng lahat na before the end of the year, no? Towards the end of December, tumatanggap na kami ng mga advance payments ng taxes, no? Sa mga gustong makaiwas sa pila, no? Pwede na, no? That's 23 up. Yeah, onwards, no? Pwede na tayong tumanggap ng tax payments, no? Real property tax payments. Then pagpasok ng Enero ng 2014, yung mga sari-sari stores, no? Yung mga nagpapaupa ng mga lessors, no? Nagpapaupa ng mga bahay, no? Except yung mga pwede na silang pumunta sa mga treasury branches namin sa Cubao, sa Galas, sa La Loma, sa Novaliches, Barangay Talipapa. May branches ang Quezon City Treasurer's Office doon. And pwede silang pumunta doon. Imbis na pumunta sila sa City Hall at makipagsiksikan sila doon. No? Ang haba ng pila. Yes. So yung mga may-ari na sari-sari stores, yung mga nagpapaupad ng bahay, nakikiusap po ako sa inyo, pinapaalala ko sa inyo, beginning January po, pwede na po kayong tumuloy sa mga branches natin sa Cubao, sa Galas, sa Novaliches, sa Talipapa, at sa La Loma. At doon na po kayo magbayad at nang hindi kayo makipagsiksikan dito sa Quezon City Hall. Yun yung mga pagbabago. No? And at the same time, sisimulan na rin namin yung pwede kang magbayad ng buwis sa pamamagitan ng pagte-text ng iyong payment. No? Okay. On the condition na yung babayaran mong buwis current. Ibig sabihin, wala kang utang sa pamahalaan ng Quezon City. No? Ito ay mga innovations ni Mayor Bautista para sa ating mga residente na para maging convenient ang payment ng taxes. No? You can pay your taxes from the convenience of your home by texting. No? Parang pasa load kumbaga, no? Yung load mo, may halaga yun, may monetary value yan. You can pass it on to Quezon City. And yun na yung tax payment mo, no? So, these are among the many innovations that we have in making doing business in Quezon City more easier, no? For 2014. Plus at the same time, reminder din po na ang Treasury Office ay bukas po tuwing Sabado at Linggo. Wow. No? So, walang pahinga doon. No? January hanggang March, wala kaming pahinga sa Quezon City Hall. Para yung mga pila ay maiwasan, pwede po silang pumunta ng Sabado at Linggo para magbayad ng buwis. No? Sa mga ayaw pumunta ng Lunes hanggang Biyernes, bukas pa rin kami ng Sabado at Linggo, pwede kayo magbayad ng buwis para makaiwas sa pila. And kung ang Office of the Mayor walang pahinga, yung mga businessmen natin walang dahilan para hindi magbayad. Opo. Para hindi sila magalit sa atin at bakit mayroong mga penalties dahil na inabutan sila ng deadline. Bukas po kami tuwing Sabado at Linggo din. Ano pong oras, sir? Mula alas 7:30 ang alas 8, gising na kami. Wow. Bukas na po yan. Hanggang alas 5 ng hapon, hanggat may tao. No? Tatanggap tayo ng payments ng business taxes. Kasi business taxes, deadline yan January 20. No? Yung real property tax naman, ang deadline yan Marso pa. No? Pero marami nagbabayad na mas maaga. Mas maganda yun magbayad para hindi ka na inaabutan ng penalty, wala ka na iniisip, bayaran mo na habang maaga. January 2 pa lang, gusto mo magbayad ka na. January 2, kalimutan mo na yung hangover ng January 1. Tuloy-tuloy na. And also clarify lang namin, these are for local taxes, Yes. sir. Yung national, medyo sa BIR na kayo pupunta. Anyway, sir, medyo na-curious ako sa yung ite-text mo. Ano yan? Bibigay mo yung bank account number mo or... Yeah, meron siyang yung tax identification number mo. Okay. No, yung local tax declaration number, no. For real property taxes, yung tax dec number mo, ite-text mo yun. We will give announcements to everyone so that they know how to access yung mobile money payment system namin, no. So may mga susundang parang
procedures, no, para ma-text mo na maayos yung tax deck number mo, property number, and magkano yung bayad, no? May sagot 'yun, no? Sasagot ng Quezon City government kung magkano talaga yung dapat mong bayarang buwis. And then from there, ipapasa mo sa Quezon City yung pinaka-load mo, yun na yung pinaka-payment mo sa Quezon City. So nagbayad ka mula sa bahay. Tapos magsiset na lang tayo ng appointment. Magsiset ka ng appointment kung kailan mo kukunin yung resibo o gusto mong okay. ipadala na lang. We will mail it to you, your official receipts. Mayroong pwede, babalikan ko na lang ng BNS, puntahan kita. No? So, aabangan namin yung taxpayer. So, ang pagbabayad ng tax ngayon, easy breezy na, sir. Easy, very, very easy. So, sir, sa mga boss natin na baka meron silang tanong about isa bagong method, meron ba tayong website or phone may number? website ng Quezon City, no? www.quezoncity.gov.ph. Okay, so yun, pwede nyo i-check doon. So, sir, enough of the tax, no? Medyo na naman tayo sa light side. So, ano bang mga balak ng Quezon City local government for Christmas? For Christmas, meron kaming light and sound show. Kami lang siguro ang LGU na may light and sound show sa loob ng City Hall. The show starts 6 p.m. onwards and hanggang December 30 yun. No? Meron kaming tiyanggian din sa City Hall grounds. May konting kainan. Of course, babayaran, no? May bayan yun. And then, yun, you can come there every 6 p.m. The Tiangge is open at 3 in the afternoon, no? And then the show starts at 6. So, tuloy-tuloy yun hanggang December 30. And then, pag nagsimula na yung Simbang Gabi, may Simbang Gabi program din kami sa City Hall compound. Kompleto natin yung 9 more names. Oo, makukompleto mo. Hindi, actually, anticipated to. Anticipated to. So, aagahan namin yung Simbang Gabi. No? So, mga 6 o'clock, magsimba ka na para pwede ka na matulog ng dire-diretso. And of course, Christmas, diba? Spirit of giving. Meron tayong project para tumulong sa mga survivors ng nasalanta dito sa Visayas. Yes, oo. Ang Quezon City ang big brother ng municipality of Palumpon, Tolosa at saka Santa Fe. No? Ayan ang adopted municipalities namin. And si Mayor Bautista is expected to go to these localities by the 2nd or the 3rd week of December to deliver our assistance to our brothers and sisters in Palumpon, Tolosa, and Santa Fe. No? Bukod doon, tutulungan din namin sila upang makabangon. No? Tutulungan namin sila sa urban planning, no, sa rehabilitation, sa reconstruction, sa clearing. Maraming utos si Mayor Bautista tungkol sa pagtulong, no, bilang big brother, no, ang Quezon City bilang big brother ng Palumpon, Tolosa at Santa Fe. Tutulungan namin sila upang makabangon muli at maging kumbaga model LGU naman sa Leyte. So sir, so may you be rewarded para sa inyong Well, kabutihan natin lahat yun, no? Ito yung pagtulong natin sa mga nasalanta ng Eastern Visayas at nakikiusap kami sa mga kapwa natin, mga residente sa Quezon City na tumatanggap pa po ang Quezon City Hall compound ng donations, whether in cash or in goods, for our brothers and sisters sa Eastern Visayas. No? We will send them to our adopted municipalities by the 2nd or the 3rd week of December. So sir, meron na lang po ba tayong last message sa mga boss natin dyan? Baka gusto niyo silang i-remind sa bagong method of payment ng taxes, and of course, i-invite natin sila na makisaya sa QC. Oo. Yeah. John, thank you. I would like to take this opportunity again to remind yung ating mga may-ari ng sari-sari stores, sa mga nagpapaupa po ng mga bahay, no? Yung mga lessors natin. Ang pagbayad po ng buwis pagdating po ng January ay pwede na pong gawin sa mga branches natin sa Cubao, sa Novaliches, sa La Loma, sa Galas, no, sa Barangay Talipapa. May mga branches po ang ating Ingat Yaman doon. At kung kayo ay malapit doon, mas maigi pang doon na lang po tayo magbayad nang makaiwas po tayo sa mahabang pila dito sa City Hall. No? Yung mga iba naman na mayroong mga concerns sa pagbabayad ng taxes, talagang yung mas malaki ang babayaran ng taxes yung mga bigger businesses. Talagang sa Quezon City Hall sila talagang tutungo, no, sa January, no. Yun lang, paalala ko lang po at ang Treasury ay bukas po ng Sabado at Linggo para makaiwas po sa pila. At inaanyayahan ko inaanyayahan ko lahat ng mga taga Quezon City, kahit hindi taga Quezon City, kung gusto niyo makakita ng makabagong
light and sound show ngayong Pasko, makapag-enjoy ng mas mura at mas enjoyable. Sa Quezon City Hall po, every 6 p.m. po, meron po kaming light and sound show sa City Hall compound. Okay, so thank you sir. Yan po si Mr. Aldrin Cuna, ang Chief of Staff ng Office of the Mayor ng Quezon City.